Alamat ng Samar. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga banyaga sa ating bayan, may isang mahiwagang pulo sa silangan ng Kabisayaan. Ang pulo ay napapalibutan ng asul na dagat at mayamang kagubatan, at dito nagsimula ang alamat ng Samar. Ayon sa kwento, may isang magandang dalaga na nagngangalang Samarita. Siya ay anak ng isang datu na kilala sa kanilang lugar bilang makatarungan at mapagmahal sa mga tao. Bukod sa kanyang kagandahan, si Samarita ay kilala rin sa kanyang kabutihang loob at tapang. Dahil dito, maraming mga prinsipe mula sa iba't ibang pulo ang nagnanais na siya ay maging asawa. Ngunit may isang mandirigma na higit na nagmahal kay Samarita. Siya ay si Dato Malaya, isang matapang na pinuno mula sa Karatig Pulo. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang tribo, ang pagmamahalan nila ni Samarita ay wagas at tunay. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo. Sinira ang mga tahanan at sinubok ang katatagan ng buong pulo. Habang nagliligtas ng mga tao, nasugatan si Dato Malaya. Nag-alala si Samarita at taimtim na nalalangin sa mga diwata ng kagubatan na iligtas ang kanyang minamahal at ang kanilang mga kababayan. Narinig ng mga diwata ang kanyang dasal. Ngunit kapalit nito, sinabi nilang may kabayaran. Kailangang ihandog ni Samarita ang kanyang sarili upang maging tagapangalaga ng pulo magpakailanman. Walang alinlangan, tinanggap ni Samarita ang kapalaran. Kinabukasan, hindi na siya nakita ng mga tao. Ang tanging naiwan ay isang napakagandang tanawin ng pulo na tila inaalagaan ng isang mahiwagang espiritu. Mula noon, tinawag ng mga tao ang pulo bilang Samar, hango sa pangalan ng dalagang si Samarita na nagsakripisyo para sa kanyang bayan. Sinasabi ng matatanda na hanggang ngayon nararamdaman pa rin ang kanyang presensya sa mga kagubatan at dagat ng Samar. Nawari pinapangalagaan ang bawat naninirahan dito. Ipinapaalala sa atin ang alamat ng Samar na ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Minsan, kailangan ng sakripisyo at tapang upang mapanatili ang kapayapaan at kabutihan ng nakararami.